Yung ibang mga hip-hop artists ngayon, dami nilang pinipera. As in, naging mga from tambay to riches sila. Dami kong mga kaibigang ganun. Tambay to riches? Ay, hindi lahat ng tambay walang mararating. Hindi habang buhay nandiyan ka. Pag nandiyan ka, baka ikaw na yung pumili niyan. Di pwedeng rapper lang ako. Kailangan meron akong iba pang diskarte na gagawin. Yung mga squatter, karamihan dyan, addict, snatcher, hold-upper, mga ganun. Totoo ba yun? Ako, galit ako sa negosyante. Ang tawag ko nga dyan sa mga yan, kapitalista eh. Sorry ha. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito tayo ulit sa pinakabagong episode ng ating podcast. And alam nyo naman na laging espesyal ang mga bisita natin dito. Kung mapapansin ninyo, ayan, nakakap tayo ng tambay. Kasi ang i-interviewin natin ngayon, ang guest ko ngayon, ay isa sa pinakakilalang professional tambay sa buong mundo. Let us all please welcome my guest for today. Walang iba kundi si Boss Idol Pio Balbuena. Hello sa inyo lahat mga tambay. Kamusta kayo? Siyempre, tambay pa rin habang buhay. Boss Pio, sikat ka na ngayon, no? Kumbaga, kalat na kalat ka ngayon sa social media, no? Nakakatuwa lang kasi na-i-deliver mo yung istorya ng bawat tambay na Pilipino. So, saan nag-umpisa yung konsepto na to? Ano ko batang tambay talaga ako. Lumaki ako sa squatter. Batang munyos ako dito sa Quezon City. Okay, so istambay ka talaga. Oo. So, kumbaga, yung pinapakita mo sa social media... Totoo lahat yun. Actually, yung ibang pangalan ng characters ko, mga tropa ko talaga sa tambayan yun. So, lahat yun, mga pangalan, katulad nung mga nag-guest dati, sila Tone, mga tropa ko rin talaga yun. So, laki ako sa squatter, as in, nakatira kami sa tabi ng Water Lily. Saan lugar? Tapos, dito sa Muñoz, sa may Baysa. Muñoz, Baysa. Oo, dyan, sa may Area 5. So, sa tabi ng Water Lily yun, talagang wala talaga. Wala kang inidoro, ganun. Hindi mo alam saan ka dudumi. Dumudumi ka doon na rin sa iniskwatan mong bahay sa may tabi nga ng Water Lily na tinambakan lang. Oo. Yung dudumian mo, yung plastic lang, tapos ipa-flying saucer mo na doon sa Water Lily. Tumagal ng ganun. Inuupahan pa namin yung iniskwat namin na yun. So, pag wala ka ng pambayad, ibig sabihin, sa squatters area, may for rent? Meron. Oo, Ay, marami kasi doon. wala. At saka bro, may mga upa ron sa amin that time, 750. 750 per month? Oo. Pero may aircon na yun? Wala. Wala pa. Yung butas-butas. Wala Yung butas-butas. Oo, katabi mo mga ipis. Oo. Syempre, nakasanayan. Pag nandun ka sa area, syempre sa squatter, sobrang saya dyan, bro. Yun naman yung masasabi ko talaga, idol, na sobrang saya ng buhay din sa squatter. Kasi masaya ang buhay sa squatter? Masaya kasi yung relationship ng barkadahan. Actually, mas madalas ka ngang wala sa bahay nasa labas ka Yeah. Kasama mo yung mga tropa mo. So, syempre, pagka kung sino yung maluwag-luwag, doon na magsisimula yung ambagan. Yun din yung ginawa ko sa tambay serye. Yung mga ambagan. So, minsan pupunta ka doon. Syempre, pag wala kang pang ambag, ikaw yung runner. Ikaw yung bibili ng yelo. Ikaw yung magtatanggero. Ikaw yung mag-aasikaso. So, ganun din. Pag ikaw naman yung may pera, ikaw yung nagpainom, yung wala naman pera yung magtatanggero. Yung inabot ko, mga matador pa na alak Bata ako noon. Ganun yung ginagawa hanggang namin. ilang taong kayo sa squatter? Tagal. Neto na lang. Nung naging rapper ako, doon na lang Nung nagkaroon ako ng record deal, doon na lang medyo nakaluwag ng konti. Medyo nangupahan ka na sa medyo maayos. Pero kasama mo ang mga magulang mo? Kasama ko ermat ko, tatay ko patay na So, sa ilan kayo buong buhay magkakapatid? Ako lang, dalawa lang kami ng ermats ko. Di Anong ba trabaho ng nanay mo? nagmamasahe siya that time. Yun yung ginagawa niyang diskarte. Siyempre, nagkaroon na rin siya ng tubig sa baga dahil ganun ginagawa niya. Pampamapamasahe ko, pandiskarte, ganun. Di rin ako nakapagtapos ng pag-aaral kasi wala rin pera Nangarap ka bang magtagumpay nung nandun ka sa squatter? Actually, hindi. Kasi masaya naman kami dun Pero kumbaga komportable ka na doon? Oo, masaya ako ron. Kontento ako. Pero syempre, gusto kong makaalis man lang dun sa... Kasi grabe naman yung bahay namin. Sobrang wala ka talaga kaming maayos na inidoro. So, gusto ko lang makaalis man lang. Pero hindi ko ini-expect yung mga condo type. Hindi ganun. Yung parang makaupa ka man lang sa maganda. Magkaroon ka ng pera na makakabayad ka ng upa pang 1.5. Kasi pag 1.5, medyo may inidoro na yun Pero hati-hati kayo. Lahat ng mga residente. So, ganun lang yung mga gusto ko. Kasi madalas din naman ako nasa labas Tumatambay ako. Doon ako dumidiskarte. So, laking kalye ka? Oo, ganun Kalye, uuwi ako sa tambayan. bahay, matutulog lang Tapos ang ulam namin ng airmats ko, since dalawa lang naman kami, itlog. Kasi di ba ang sinasabi nga nila na ang ulam ng masa, sardinas. Pero mas mahal yung sardinas kumpara sa itlog. Pero kami itlog. Kasi yung itlog, kasya sa amin dalawa. Yung pala, yung sardinas, kaya yun pang masa. Kasi marami nang makakakain dun na pamilya. Di ba? Yung sabaw. Kapag ka inalat-alat ka, toyo, mantika ka talaga. Naranasan mo yun? Oo, ganun ang kinakain namin. Pero kayong dalawang mag-ina, ano ang naging tingin nyo sa buhay nung panahon na nandun kayo? Ano
ano ang perspective nyo? Ano ang pananaw nyo? Eh, syempre, nangangarap ka rin na makaluwag-luwag ng konti, magkaroon ng trabaho. Yun yung mindset namin. Trabaho. Lalo yung airmat ko na sinasabi ko, sana hindi ka na magmasahe, makahanap ka ng iba pang trabaho kasi mahina nga yung racket niya sa ganun. Trabaho talaga kasi yun yung mindset sa amin sa squatter Pag meron kang trabaho, nakapag-construction ka dito, nakaracket ka sa ganyan, doon ka magkakaroon ng pagkain sa lamesa Right. Okay, mag-parking boy ka, mga ganun. Right. Mga lakal ka. Yun yung mga madadali Nakapagtapos ka ba? Hindi, high school lang. High school graduate. Gusto ko mag-police o kaya abogado kaso wala namang pansustento. Nung graduating ako nung high school, doon na pumasok yung pagiging rapper ko Doon ako nagkaroon ng record deal. Pero wala pa rin pera. Kala ko nga pag naging rapper ako, ito na yun, may record deal ako, mag-aartista ako, yayaman na ako. Para kang tumama sa loto kasi makakaalis ka sa kahirapan. Hindi pala, Paps. Hindi pala yun. Siyempre, bata ka Pag nakita ka sa TV, baka dadami na yung pera ko. Hindi pala. So, nag-umpisa ka as a rapper. Meron ka bang grupo dati? Wala As in, solo lang ako na rapper. Well, wala akong rap group pa. Pero nagkaroon ako ng boys and girls group sa record label ko before. Parang Black Eyed Peas. Yun yung RPM, mga kasama ko dati. Noong nagsimula. Sumikat din kayo nun? Hindi rin Nag-flop Hindi siya nakapush through ng mainstream talaga Pero kumita ka? Sa pagiging rapper, oo naman. Pantawid. Kasi hindi naman ako katulad ng ibang mga rappers na mga kaibigan ko na talagang pumera talaga sa rap game. Kasi sobrang massive hit song sila Right. Kasi ako gumagawa music. Ako, yung beat. Ako rin nagmi-mix. Kasi wala namang gagawa para sa akin. Magbabayad ako Teka lang, squatter ka. Paano ka nagkaroon ng talent na ganyan? YouTube. Talaga. Ito na yung naging rapper na ako. Medyo may racket na. Gagawa ka paraan. Puro diskarte puro ginawa mo sa diskarte. buhay mo. So, YouTube ka ng YouTube. Wala akong pang bayad sa mga music producer. Ako na lang nag-aral. Hindi kasi maraming nanonood ngayon sa atin, no? Especially yung mga medyo salat o hirap sa buhay. Yung mga kagaya mo, nasa squatters area din. Kumbaga, ang nakikita na lang nilang paraan para mabuhay sila araw-araw is yung mga typically na mga trabaho. Yung tipong hindi makakakuha ng pangarap sa buhay. Yung mga ganyan. Ibig sabihin pala, kahit squatter ka, kahit salat kayo sa buhay, kung tama ang diskarte mo, pwede kang umasenso. Yes, Paps. Kasi alam mo yun yung problema May mga nagsasabi nito hindi kasi sinwerte ka. Nag-vlog ka kasi nagkaroon ka ng opportunity. Sumikat ka. Hindi siya sa ganun. Ang dami kong kakilala, parking boy, pero mas marami pang pera sa amin. Magtanong ka dyan sa nagtitinda ng fishball, wala pang binabayarang upa. Ilan yung napagtapos niyang mga anak May diskarte. Ibig sabihin, teka lang yung call center, clerk sa mall, mga regular na empleyado, mas malaki pa yung kinikita ng mga nasa kalye. Meron talaga. May ganon. Kasi bakit? Yung mga nasa kalye, hindi sila employed. Hindi Hawak sila nila employed. oras nila. Nagne-negosyo sila. Masyado tayong negative sa part na parang eto na lang yung buhay ko. Kailangan ko maghanap ng trabaho para meron akong maipakain sa pamilya ko. Nawawala na yung galing nung Pilipino sa diskarte. Kahit nasa squatter ka, kung madiskarte ka, makakaalis ka agad dun. Ang dami kong mga kaibigan na mas nauna sa akin nakaalis dun sa lugar namin kasi madiskarte. Nasa sayo na yun kung anong diskarte mo. Pag nag-parking boy ka, malaki kikitain mo dyan. Basta may method. O halimbawa, ako gagawin mo akong parking boy. Sistema. Kung ang pagiging parking boy ko, simpleng ganun lang ako ng ganun, hindi ako marunong mambola, hindi ako pepera ng malaki dyan. Pero kung meron kang method, ako si Pio Balbuena, gagawin mong parking boy, lulupitan ko yan. Aasikasuhin ko yan magmula sa pinto. Meron na akong payong niya na gawa-gawa ko lang. Tapos nilalagyan ko ng presyo yung payong para matawa. Ma'am, di pwedeng maiinitan ka. Alam mo naman, kailangan yung kutis mo. Ganun kang buladas. Hindi yung typical na nag-parking boy ka. Matatawa yun Pag pumasok ng kotse yun, 100 ka, 50. Pero kung normal ka, walang method yung pagdiskarte mo. Nag-parking boy ka. Dito. Nakapusangot yung mukha mo. Sasabihin ng driver sa'yo, bawi ako pagbalik Okay. Kapag ginamit mo yun ng tama, may a-apply mo rin yun sa ibang bagay. Kahit nung nag-aaral ka ng high school, sinong pinaka-paborito sa classroom? Di ba yung pinakasipsip? May method kasi siya. Yung pinaka-madidiskarte, sila yung pinaka-asenso sa buhay. Hindi pwede kasi dito na masipag ka lang. Matatalo ka ng madidiskarte, tsaka may method. Yung mga may method, minsan sila pa yung tamad Halimbawa, magaling ka nga sa school, cum laude ka nga, pero pagka-graduate mo, kulang ka sa diskarte. Wala kang diskarte. Kulang ka sa pamamaraan. Kahit anong galing mo, walang mangyayari. ang dulo, tulonggis ka pa rin. Tulonggis ka pa rin. So ako, nung binigay sa akin ng Diyos, sabi ko, okay, rapper ako. Hindi pwedeng rapper lang ako. Kailangan meron akong iba pang diskarte na gagawin. Yung ibang mga hip-hop artists ngayon, pag pinasok nila yung merchandise, tapos pumutok yung merch nila, dami nilang pinipera. As in, naging mga from tambay to riches sila. Dami kong mga kaibigang ganun. Tambay to riches? Tambay. Yung mga galing sa wala talaga. Tapos dahil sa pagtutulak nila ng mga merchandise nila, doon sila pumera. I'll be straightforward, no? Yung mga squatter, karamihan dyan, addict, snatcher, hold-upper, mga ganun Totoo ba yun? Marami talaga. Oo. Actually, mali yun Pag nakita mo maganda resulta, gawin mo yun, di ba? Pwede yun. Pero kapag nakita mong pangit na, huwag mo nang gagawin. Dahil nga, doon kayo lumaki sa squatters area. So, magi ba sa isip mo yung magiging sikat ka, magiging negosyante ka, magiging influential ka? Hindi. Na nakilala ko yung girlfriend ko that time, naasawa ko na ngayon, siya yung negosyante. Meron siyang
bilyaran, ganyan-ganyan. Okay. Tapos ako galit ako sa negosyante noon. Ang tawag ko nga dyan sa mga yan, kapitalista eh. Sorry Pero nung nakita ko, sinabi sa akin nung girlfriend ko that time, si Ira, sabi niya, pagka hindi ka nagnegosyo, paano ka magkakaroon ng malaking pera kung dyan mo lang sasanayin yung buhay mo sa contentment na ganyan. No, sabi niya, pwede kang makontento pero kailangan mong gumalaw. Kung ibabaon mo yung sarili mo, walang mangyayari. Yes. So hanggang sa, inaral ko, tinuruan niya ako magnegosyo. So naging mentor mo, ang naging guide mo pala? Sa pagnenegosyo na na-inspire ako yung asawa ko. Kasi siya talaga negosyante. Ngayon, meron siyang nail salon. No? Iba yung negosyo ng mga kuko kasi kailangan service yan eh. Doon ako nagsimula na gusto ko magnegosyo. Pumasok ako ng networking. Networking? Yan ang una kong nenegosyo, food cart. Ang dami kong natutunan sa networking. Ang gusto ko talaga hindi mag-network. Ang gusto ko yung food cart. Kasi magnenegosyo ko. Yun na yung gusto ko. Ang mga standby daw, buraot. Hindi lahat. Kasi sino buburautan niya? Siyempre, burautan sila bawat isa. Burautan sila. Hindi lahat. May mga tao rin sa squatter na mga nakaluwag-luwag talaga yung buhay. Meron din. Bukod doon, ang standby daw addict. Hindi lahat. Meron din dyan mga talagang galit sa drugs. Meron. Marami yan. Mga standby daw, mga hold-upper, snatcher, akyat bahay, etc. Yung iba, ganun talaga. Pero hindi talaga lahat kasi marami nga dyan galing sa squatter, naging mga senador. Di ba? Meron talagang mga maayos mag-isip. At saka maraming natutunan nila dun sa squatter. Yung realidad talaga. Dun mo makikita yun eh. Yes. Ito ang hindi nila alam. Maraming professional, snatcher, addict. Totoo. Mga nakapag-aral. Galing mo. Tama? Oo. Ito hindi naintindihan ng maraming negosyante, magnanakaw. Totoo. Ito mas masakit. Maraming mas mataas na nasa lipunan ang mas malaki ang ninanakaw. Totoo. Ang tao pala, generalization, kaya ang nangyayari, napapasama yung isang bagay or yung isang komunidad or yung isang paksyon ng mga tao. Minsan pala, kung nasan yung pangit, nandun pa yung maganda. Mismo. At maraming mga nasa loob ng community na yan, dahil natuto sa diskarte, mas malawak ang pananaw sa buhay, na balang araw, aasenso at yayaman at makakatulong din sa mas maraming tao. Gusto ko yung sinabi mo doon sa pagtulong. Yun talaga yun eh. Dadaling ko habang buhay, yung pagtulong talaga. Right. Kasi yung Diyos yan eh, no? Kaya niya yan ibinibigay sa'yo, yung kung ano yung meron ka, para maging instrumento ka rin para doon sa iba, na hindi na nare-remind na nag-i-exist si God. Minsan nakakalimutan na natin magdasal. Hihilingin mo na lang pala, hihingin mo lang. Si Lord na yung bahalang magbigay sa'yo ng mga opportunities. Yes. Hihingin mo sa Kanya, bibigay ko sa'yo, pero bibigyan lang kita ng mga opportunities para makuha mo yung hinihiling mo sa akin. Yes. Doon pa lang sa pinaka-basic, kung kulang ka na doon, for example, sa pagdadasal, sa paghingi sa Kanya, masisira na yung sistema. Teka lang, paano nang gagaling sa isang standby yung mga ganyang salita? Napatunayan ko kasi, pag dumating ka sa pinaka-baon na buhay mo at pinaka-malalim na problema mo at doon mo naalala yung Diyos at humiling ka sa Kanya, tapos binigyan ka niya ng opportunities para makuha mo yung hiniling sa Kanya, doon mo mapapatunayan na totoo yung method niya at nag-i-exist talaga siya. Nagkaroon ng ECQ, akala ng iba problema na yon, mas lalo kong nilupitan. Sabi ko, kailangan ko ng mas mabilis na paraan kaysa sa pagsusulat ng kanta. Kasi ang tagal gawin nun eh. Sulat ka ng kanta, gagawin mo yung beat. Ako lahat yun. Ako magbi-mix. Magpapashoot lang ako ng video. Minsan nga, selfie na lang eh. Tapos ako rin mag-edit ng video. So lahat yun, ang tagal ng proseso. Doon na pumasok yung tambay serye. Yung lahat ng naranasan ko sa squatter, sa tambayan, sa barkadahan, inilagay ko doon. Tapos, ginawa kong content. Pero nag-monologue muna ako. Ako lahat. Sabi ko, gusto kong gawin to ng ako lang mag-isa. Ginamit ko yung mga real talk na mga topic. Tapos, sinabi ko ng sinabi sa harap ng camera. Wala akong shooter. Naka-osmo lang ako yung naka-face tracking para wala ka ng cameraman. Sinumulan ko sa judgmental, yung sa mga tattoo discrimination. Nagkaroon ng mga monologue. Hanggang sasabi ko, baka maumay yung mga tao sa akin. Yes. Pero lahat yun, awa ng Diyos, binigyan niya ng magagandang views. Sabi ko, baka maumay sa mukha ko. Kailangan meron tong twist. Meron tong twist. Sabi ko, bakit kaya hindi ako gumawa ng sitcom na walang budget, na cellphone lang, situational comedy show sa social media. Doon binigay ng Diyos sa akin si Balong nang nasiraan ako ng kotse. Di ba sabi ko nga sa inyo, yung Diyos may gagamitin siya mga instrumento na magiging instrumento kayo parehas. Tutulungan mo siya. Nasiraan ako ng kotse. Naganap ako ng mekaniko. Nakilala ko. Kung may kotse ka na, ibig sabihin successful ka na. Nagnenegosyo na ako ng mga vape. Yung Rolex, ako isa sa mga unang tulak dyan sa QC ng vape eh. So edi ito, nasiraan ako ng kotse, walang gagawa, nakilala ko si Balong. Alam naman na lahat yung kung paano ko siya nakilala. Sabi ko, gagawin kitang artista. Sabi niya, ayoko niyan bro, hindi ako sanay. ayoko. Hindi na, ito na nga yung camera. Nandun ako sa talir niya. Ayoko niyan bro, umalis, pumasok dun sa loob ng talir. Paglabas naka-shades, akala ko ba ayaw mo? Hindi, ano bang gagawin ko kasi? Edi umupong ganun. Sabi ko, wala kang gagawin. Ako lang magsasalita. Basta tuturuan kita umacting next time. Basta ngayon, nandiyan ka lang. Yung unang episode, yung plastic na real talk. Yung mga kaibigan natin, mga plastic. Mga ganun. Tapos siya, walang reaction, naka-shades lang. Doon nagsimula, nag 2 million views. Sabi ko, isa pa, Balong. Meron ka naman linya ngayon, yung ayaw mo kong pautangin pero marami kang pera. Hindi, ganyan. Hindi siya nagsasalita. Ako lang yung naglilinya. Ako pa rin kasi hindi niya nga alam gagawin niya eh. Basta pagka ilalabas mo lang tong pera, yung 3,150.
150. Nilabas niya, wala nga akong pera, hindi nga agad mapapautang. Ganun mo niya. Tapos biglang nilabas niya, ganun, ito lang pera ko, 1, 2, 3, 150 lang to. Diyan ka na, umalis. Sumikat na naman kasi yung mukha niya iba rin pag naglinya. May karakter. Ito na, pam. Sabi ko, Balong, gagawin kitang pambansang buraot, lagi mo lang ako buburautan. And the story goes on, napanood naman na nila yon kung ano yung pumutok talaga. Sabi ko nga, kung ako nag-antay ng 10 years, nagkaroon ng experience para ma-share ko rin sa kanila. Siya 2 weeks, sabog. Sabi ni Balong sa akin, bro, anong ginawa mo sa akin? Lahat ng mga grab rider dito, tsaka mga food-pan, dinadaanan ako, balong ng balong. Hindi siya sanay kasi buong 48 years niya, 48 years old na si Balong, Buddy yung pangalan niya. Tapos naging Balong. Kahit paano, bago na rin yung buhay ni Balong ngayon. Ang sarap tumulong. Doon ko naramdaman yun. Kaya isa na dadaling ko habang buhay, hindi ako magsasawang tumulong talaga. Kasi napakasarap sa pakiramdam. Hindi yun tumutulong ka dahil naghihingi ka ng kapalit. Yung ang sarap lang talagang makikita mong may resulta yung tinutulungan mo. Laking kalye din kasi ako. Taga Blooming Treat ako eh. Naging standby din ako for a time. Kasi hindi ko susuotin itong sombrero na to kung hindi po ako naging tambay. Alam mo yan, mga buraot, RC-RC, ice tubig. Mismo. Totoo. Diba? At saka yung ibang mayayaman, mas gusto nila yung lifestyle sa squatter, yung sa mga tambay talaga. Masaya eh. Ang isa sa natutunan ko sa tambayan din, yung united we stand, divided we fall. Oo. Yan ang ugali ng mga standby. Na solid yan, guys. Tsaka suguran yan. Pag inaway ka ng kabilang barangay, tapos may mga kaibigan ka rin, suguran yan. So those are the characteristic or nature of Filipinos na nagtutulungan tayo. Yung mga taong natulungan mo na standby, kagaya nila Balong, yung grupo ng Team Tambay. Ano sa palagay mo yung magiging reason mo pa bakit ka pa magtutuloy ang dami mo nang natulungan? Yung nilagay ako dito ng Diyos, alam ko kasi talaga kung bakit. Kasi kaya na nilang gumawa. Kaya na nila sumikat sa kanila eh. Sabi ko, paano ko to gagawin na mas makatulong pa sa mas maraming mga tambay na kagaya ko noon na walang pagkakataon, walang mga pintuan. Kaya ako ginawa yung Tambay Cup. Kasi may isa akong artista sa Tambay, si Mata. No? Auditionin namin yun na medyo putok na rin yung pangalan niya ngayon na talagang gumagrind sa buhay. Yung airmat niya ngayon merong brain cancer na as in. Sabi ko, wag ka magpadala dyan, negative yan. Sabi ko, gagawa tayo negosyo, tapos tutulong tayo sa mga tambay. Doon ko ginawa yung Tambay Cup. Meron akong i-release pa yung pensionadong tambay system. Kasi walang opportunity yung mga tambay eh. Ito yung sistema na... Target mo yung tambay? Mga tambay talaga. Sila talaga yung gusto kong tulungan. Kuwan trabaho. Hindi nakapag-aral? Wala, hindi nakapag-aral. Hindi alam yung diskarte kung paano tuturuan mo ng diskarte. Kaya mo yun? Kaya ko. Yun sa Tambay Cup. Yun yung ginawa namin sistema. Actually, maliit lang talaga yung tinutubo ko dyan. Niliitan ko ng sobra kasi gusto ko talaga sila yung mas kumita. Teka lang, marami dyan addict. Marami dyan snatcher. Marami dyan hold upper. Yun yung plano ko. Umalis kayo sa mundo na yan. Dito nyo ilagay. Grabe, may sa squatter. advocacy ka. Ganun nabuo yung Tambay Cup. Kaya thank you Lord kasi gumana yung sistema at saka sobrang dami talagang natulungan na. Yes. Ang gusto ko namang i-launch ngayon, yung paano naman. Kasi laging daeng sa akin. Paano naman kami, gusto rin namin yan. Gusto rin namin kumita pero wala kaming puhunan. Yes. Doon ko ilalabas yung pensionadong tambay system. Pensionadong tambay. Kasi ang tawag sa mga tambay, pag tumatambay ka, ay, wala kang trabaho pero may pera ka. Ang tawag namin doon, pensionadong tambay. So sabi ko, gawin natin tong sistema na to. Pensionadong tambay system sa Tambay Cup. Paano yan? Manggagaling sa akin yung supply. 1,000 kong binibenta yan sa distributors. Yung distributors ko, yung Team Tambay members at mga piling kaibigan ko. At yung mga iba pang lumalapit sa akin. Kasi hindi ako nagtatawag eh. Teka lang, baka networking yan ha? Hindi. Pero same concept. Pero hindi na siya multi-level. Baka may pay-in dyan ha? Wala. So ngayon, yung distributor, piling mga kaibigan ko lang, walang invites, walang paramihan, wala. Kasi mababasag eh pag marami kang distributor. Bababa yung presyo mo. Bababa. So ako, piling distributors, maraming resellers. 1,000 nila makukuha sa akin, papasa nila sa resellers ng 1,300, so may 300 agad sila. Si reseller, binibenta ng 1,650 hanggang 2,000. Nabibili naman. Nabibili. Yung isang version namin, nakabenta ng top na 25,000 pesos isa. Isang dahil ganito? dun sa value, isang piraso. Taga Singapore yung bumili na Pinoy, OFW. Kasi nakikita nila yung pangarap eh, kung Yung saan advocacy. galing, yung advocacy. Paano naman yung mga walang pampuhunan? Yeah. Papasok sila ngayon dito sa reseller. Ang dami dyan, masisipag mga tok ng bahay yan. Diskarte. Diskarte. Ang mahal ng shipping fee ngayon. Kapag nalaman niya na ikaw ang source, sa'yo na i-score yan. So ngayon, magkakaroon ng parang mga tulak yung reseller. Ito ngayon yung May walang pusher puhunan. ka? May runner ka rin. Walang puhunan yun. Ang gagawin mo lang, bitbitin mo to, pakita mo doon, diskarte ka, ito yung cup ko, 1,650 Ganda to. ng packaging ha? Oo, matibay yan. Pagka inalok, nakabenta siya, maliwanag, may 250 to 350 siya. Teka lang, bakit? Isa lang. May tanong lang ako. Standby ang target market mo? May pera ba dun sa mga squatters? Meron. Mga tambayan? Meron. Magtataka ka talaga. Ang dami nilang pera. In fact, yung mga
bumibili na sombrero namin, puro tambay. Mga dating tambay na OFW. Ay, ganon? Talagang ganon. Okay. Alam nila yung pakiramdam. Gets. So, kaya sinusuportahan nila, which is I'm grateful. So, ngayon, wala na tayong sisihan doon. Pag ikaw, tinamaran mo pa rin, hindi ka kumilos. Tama. Ito na yung pintuan, sikat yung brand ng tambay na sombrero, kikilusan mo na lang, hindi ko binibenta yan ng retail. Never ako nagre-retail, bulto lang, masisira yung sistema. Yes. So ngayon, ang magbebenta ng paisa-isa, kayong mga tambay. Yun. Walang puhunan yun ha, mangangatok ka lang. Bakit gusto mong tulungan yung mga tambay? Kasi yun nga nakukulangan sila ng ng pangarap. Oportunidad. Actually, yun din yung isa pang purpose talaga ng sombrero namin, reminder ng pangarap na hindi lahat ng tambay walang mararating. Hindi habang buhay nandiyan ka. Pag nandyan ka, baka ikaw na yung pumili niyan. Hindi mo ginawan ng diskarte. Hindi mo ginawan ng paraan para makalayas ka dyan. Ang galing ng statement mo na Reminder talaga siya. So pag nakakita kayo ng nakasuot ng sombrero ng tambay, alam nyo may pangarap yun at kinikilusan nyo yung lahat. It's more of an advocacy. Kasi imagine mo naman, na-build ko yung pangalan. Pinaghirapan ko rin naman yun, yung serye. Ako lahat nagsulat ng storya, nag-shoot, nag-edit. Hanggang ngayon ako nag-edit nun. So siguro deserve ko yun, di ba? Kung i-retail ko yan, yung pangalan ng tambay. Yes. Paps, pag sinapi ko yan, ilan ang peperahin ko dyan? Ba't hindi mo sinasabi? Kasi quadruple yung peperahin ko. Hindi. In fact, yung isa naming reseller, nakakabenta sa Shopee ng 200 peraso. Hindi ikaw. Isang reseller lang yun. Hindi ako. Magkano agad yun? 200 times mo sa 300. Actually, ang benta niya doon sa Shopee niya, 2,000 eh. 1,300 niya nakuha. Meron siya 700. Meron siya malaking tubo. Tignan mo kinita ng reseller sa Shopee. Isa lang to 700 times 200 niya na benta. Di ba? 140,000. Ganun yun. Yun yung sinasabi ko. 140,000 isang reseller. Kinita ng tambay. Shinapi niya, nilasada niya. Yung isa kong reseller, nabenta niya yung isang pirasong sombrero dahil sa sobrang limited yung stock. Tapos wala nang mahanap. Gustong-gusto ng OFW na nasa Singapore. Yes. Binili niya ng 25,000 yung sombrero. Yes. Isang piraso. Yung unang-unang tambay cup namin. Itong Prada kasi na nalabas mo, pang mga Amerikano lang to eh. Mga sombrero Hindi sumisikat to dito sa Pilipinas. Bakit gusto mo ipilit gawang Pinoy sisikat? Walang imposible sa akin, Pops. Basta gusto Walang ko talaga. imposible? Walang imposible sa akin. Bakit? Basta gusto ko yun, makukuha ko yun. Kasi alam kong gagalawan ko. Alam kong sisipagan ko at alam kong pag nakuha ko yun, deserve ko yun kasi pag nagpaguran ko yun. Ibig sabihin yung imposible, magiging posible basta kinilusan mo. Gusto mong lumipad? Gusto mong pumunta sa moon? Tingnan mo si Elon Musk. Ayaw niyang pumunta sa moon, di ba? Siyempre, may effort Hindi yun. maraming tao sa mundong to nabubuhay. Napakarami nilang dahilan. Ba't sila mahirap? Ba't sila squatter? Bakit sila lugmok? Bakit sila ganito? Wala. Ganyan na lang mangyayari sa'yo palagi. Kung nabubuhay ka sa puro dahilan, mas dadamihan pa yan ng dahilan lalo. Ibig sabihin, pag marami kang dahilan, bibigyan ka na maraming mas dahilan. marami. Pero kapag ka yung mga puro problema, kaysa nagdadahilan ka, mas ginagawa mo ng diskarte tsaka ng paraan, mas dumadami yung paraan na binibigay sa'yo. Kasi yung problema, nagiging oportunidad. Hindi ka mawawalan yan. Pero kapag magaling kang gumawa ng paraan doon, parang wala ka ng problema. Merong mga walang problema kasi mabilis nilang nagagawa ng paraan. Kaya parang wala. Ang bisa ng mga sinabi mo na yun, ha? Bakit rin sila nandyan? Pinagpagura nila, pinaghirapan nila, kinilusan nila. Dapat ganun ka din. Kasi yung oras binubuhos nila sa pag-innovate, sa pag-grow ng mga sarili nila, kesa sa pag-intindi ng buhay ng iba. Ito yung tanong ko sa'yo. Yung ikaw na squatter, yung ikaw na sobrang, alam mo, wala namang pangarap sa buhay. No. Di ba? Nabiglang entrepreneur. Bigla ka naging entrepreneur, bigla ka naging negosyante, biglang pumutok ang pangalan mo, negosyante ka na, sumikat ka pa. Ano yung sasabihin mo doon sa dating ikaw? Salamat kasi kung hindi rin ako naging ganoon yung dating ako, malamang hindi ko matututunan to lahat and I'm grateful doon sa experiences, lalo sa mga taong nakasama. Tinetreasure ko lahat yon kasi marami akong natutunan. Either pangit yung karanasan na yon o maganda. Ayun, grabe guys, sobrang ganda ng interview natin ngayon with Boss Pio Balbuena. Paano sila magiging part ng Tambay Cup na opportunity sa maraming tao? Sa mga walang puhunan, malapit na naming i-launch yun. Lalapitan nyo lang yung mga reseller. Makikita nyo naman agad yun. Mabilis nyong malalaman yun kasi undergrounds lahat gumalaw yun. Pero malalaman nyo kung paano kayo magiging part ng pensionadong tambay system. As of now, wala pa talaga. Pero yun yung plano namin buksan. At unang-una kong in-announce yun dito talaga. Ayan, so antabayanan natin yan sa page ni Boss Pio Balbuena. Saan ako nag-aalok dun kasi conflict of interest. Pinopost ko lang siya sa personal profile ko eh. Yes. Para alam ko lang din kung sino lang yung may gusto. So sa page ko, abangan nyo lang dyan, Tambay Serye, gabi-gabi, pinag-aandaan na namin. Mga short films na idedirect ko. May sorpresa rin kaming pelikula para sa Netflix. Abangan nyo rin yan. Maybe your last message to our viewers? Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi rin kami makakarating dito kung nasan man kami ngayon kundi dahil sa inyo. At syempre sa lahat ng tambay sa buong mundo, lahat ng paraan gagawin ko para makalapit sa inyo at saka makagawa ng diskarte. Hindi ako nandito nang wala lang. Nandito tayo nang may purpose. Kaya kayo yung unang-una kong babalikan. Wait lang. Yun, grabe. Sobrang punong-puno yung interview natin ngayon guys and nagpapasalamat ako sa iyo, Boss Thank you, Pio. Idol. Kasi fan mo rin ako dahil ang dami mong nabibigyan ng knowledge. Yun kasi minsan talaga yung kulang. Walang tumatapik sa kanila. At yung Correct. show mo na to, yung isa sa paraan para may tumapik sa kanila.
Ayun. Kaya salamat sa imbitasyon. So muli, maraming salamat sa iyo, Boss Pio Balbuena. And sa lahat ng mga viewers natin, kung hindi pa ninyo nakiklik yung notification bell na yan, ang kulit-kulit, i-click nyo na. Sa lahat ng episode ng RTR Talk, subaybayan, panoorin nyo po. At do not forget to follow us on our Facebook, TikTok, and Instagram account para lagi kayong updated kay Boss RDR. Muli, see you on our next episode mga boss. Thank you so much.